Pag-usapan pa natin ang achievement na ito ni Emmanuel Palacio sa Mount Manaslu kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano katagal niyang pinaghandaan ang pag-akyat dito sa Mount Manaslu? Pops J, yung preparation kasi sa pag-akyat ng ganitong ang klase ng bundok, it's 8,000 meters above sea level. So yun nga yung tinatawag nilang, yun na yung part ng death zone. Dahil pagdating doon sa part na yun, mababa na yung oxygen level, manipis, napakanipis. So pagdating daw doon sa ganong heights, ay may mga supply na daw ng oxygen sa taas. Pero kasi Pops J, yung kwento niya, hindi lang naman daw to is ilang buwan na preparation. Ito daw ay parte nung naging preparation din kasi, Pops, yung ilang pag-akyat niya nung mga nakaraang taon. Hindi lang taon, hindi lang kasi buwan, Pops, yung preparation sa pag-akyat ito. So may mga trails na siyang mga naakyat dati na dinala niya yung mga knowledge niya na natutunan na-apply niya dito nga sa Mount Manaslu, Pops. Ivan, 21 days kamo ang tinagal ng kanilang hike. Ano-ano ang pagsubok na kanilang pinagdaanan dito sa kanilang pag-akyat? Actually, Pops, yung 21 days na yun, napaka-iksing time zone Maiksi pa yun. Napaka-iksi kasi actually, Pops, hinahabol kasi nila yung last day na pwedeng makasummit. Dahil nga, pag lumagpas daw sila ng September 25, ay mahirap na akyatin. Hindi na actually pwedeng akyatin. Napaka-delikado na, Pops. So may window lamang, hinahabol nila yun? Tama ka dyan, Pops. So hinabol nila yung window na yun. So 21 days na sabi nga nila, sobrang madali. Sobrang bilis noon, Pops J, dahil kailangan mag-acclimatize yung kanilang katawan. Dahil nga, yun nga, yung oxygen level pagdating sa ganitong heights, napaka-nipis na lang. So, yun yung pinaka-challenge talaga doon. Paano nila maabot yung summit ng 21 days. Ganon ka-iksi. Saka, Pops J, marami rin kasing bilang isa to sa challenging. Actually, kaya nga tinawag na Killer Mountain, Pops J. Marami talagang challenges. Maraming crevices, maraming butas, maraming kailangan akyatin na mahirap gawin, Pops. Ivan, yung ganitong level ng mountain climbing, magkano kaya ang budget dito? Magkano ang nagasta sa hike na yan? May mga, may mga insurance ba yan? O mga medical evacuation bilang backup? Yung halaga mismo? Actually, Pops, tinanong natin yan, sabi niya, napakamahal. It's on the pricey side. Our range yan is $15,000 to $17,000 US dollar. Magkano sa peso yun? So magkano sa peso yun? Nasa more than 200 plus thousand. Baka higit pa. Higit pa yun, Pops. Dahil yun talaga yung kailangan kasi, Pops, meron kang Sherpa. Yun yung importante dito. Meron kang guide na paakyat doon sa summit. Sa kanila kasi 1:1 ang Sherpa, ang ratio ng Sherpa sa babayaran mo yun. Babayaran mo yun, yung tents, yung iba't ibang permits, may mga permits pa. Tama ka dyan, Pops. Plus yung equipments pa, Pops. Equipment, mahal. Hindi mura. Napakamahal yung equipment nila, Pops. Okay, sino-sino ang mga kasama niya sa hike na yan? Actually, Pops, nakakatuwa nga dahil siya nga yung unang Pilipino na nakakit dito. Yun nga, kung nakwento niya, pag may summit siya, laging siya mag-isa. Pero may mga friends siya na usually kasama niya mag-hike, Pops J. Ang nakakatuwa dito, Pops J, may isa pang Pilipino na nakapag-hike. Then, the same day, nauna lang si Sir Eman. Nauna lang ng a few hours. Paano? Karera sila dalawa. Ayun nga, Pops. Sa summit. Ayun nga, Pops. Parang tinanong ko, paano, sir? Planado ba talaga? Sabi, actually, nung sa base camp lang sila nagkakilala. Saka, nagkataon lang. Nagkataon lang, Pops. So, coincidence talaga. Hindi naman sila nag-uunahan. Hindi naman, Pops. Ayun nga, coincidence siya. Siya yung naunang Nauna ng mga ilang minuto. Nauna ng ilang minuto kasi actually, Pops, pag akyat mo dun kasi sa summit, ang kwento niya, meron ka lang 1 minute. Dahil nga last day na pwedeng akyatin. So maliit lang talaga yung window na pwede kang magstay doon sa summit na yon. So pagkatapos noon, pagbalik niya, pagka-picture, baba ka agad, Pops. Winagayway yung ating bandera. 1 minute lang lahat yun. 1 minute lang lahat. Sa Rurok. Sa Rurok na 11 hours nila hinike from their camp, Pops. Okay. Ano ang planong sunod na akyatin itong si Emmanuel? Yung Mount Everest pa, nasa listahan niya. Actually, Pops, tinanong ko siya, ano ba susunod
na kanyang planong akyatin, no? Sabi niya, depende daw sa mga leaves niya. No? dahil isang OFW nga itong si Sir Eman, no? Depende sa oras. Depende sa oras, saka inaano niya talaga yung leaves niya. Kasi preparation yan, Pops. Panibagong preparation na naman yan. Buti na nga lang daw, yung gym na kanyang pinagtitrainingan ay napakalapit lang doon sa kanyang pinagkatrabahuan sa Riyadh, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Ivan Tarinque.